Yo, what's up mga kanukis? Isang magandang araw na naman sa ating lahat. So ngayong araw, may good news ako sa inyo kasi yung hen natin na si Shadow, yung sa egg canning natin na video, namisa niya na siya mga kanukis. So ang good news is 19 days na-hatch na yung kanyang mga eggs. So i-update ko kayo ngayon kung ilan ba yung na-hatch na eggs at kung accurate ba yung egg canning natin mga kanukis. At of course, i-transfer din natin sila sa brooder at i-explain ko din sa inyo kung ano ba yung preparation natin kapag may bago tayong hatch. So handa ka na sa video natin ngayong araw. If bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang hit yung subscribe button at saka yung notification bell kasi napakalaking tulong na yon sa channel natin mga kanukis. At sa mga palaging sumusuporta sa atin, maraming salamat sa inyo. Taos puso ako nagpapasalamat sa inyo mga kanukis sa pagsusubaybay sa video natin dito sa ating backyard. So handa ka na sa video natin in 3, 2, 1, let's go! What? So bago natin kukunin yung mga bago nating chicks, so prepare muna natin yung brooder. So ito yung brooder natin sa ating mga newly hatched. Kung nakikita nyo sa mga past video natin, wala pa tong isang brooder mga kanukis. So hindi ko na vlog kung paano ko to nagawa for 3 nights. Kasi gabi ko sila ginagawa. So nandito na yung mga Japanese bantam natin na mga 2 months old. At ngayon, so prepare ko yung ating brooder. So may sako ako dito at saka may rice hull tayo mga kanukis. So ito yung gagamitin natin dito sa ating brooding for 1 week. Bago natin ihiwala yung rice hull, so sisiguraduhin muna natin na nakadevelop na yung balahibo ng ating bagong sisiw at kasama yung hen nila. Kasi natural brooding lang yung ginagamit natin mga kanukis. At saka itong rice hull, nabilad na natin to sa init para mawala yung basa at mawala yung hanip, nilagyan na natin to ng insecticide or 1, 2, 3. And of course mga kanukis, nakakatulong ito sa brooding natin kasi nagpo-produce ito ng heat kasi mainit itong rice hull. So tara, prepare na natin yung brooder. So mga kanukis, ito yung brooder natin na kailangan i-prepare. So ayan, so nawalisan ko na yan mga kanukis. So lalagyan na natin yan ng sako para maging covered yung surface niya at malagyan natin ng rice hull. So let's go. So mga kanukis, ikakat ko muna itong sako natin na gagamitin para maging kasya sa doon sa size ng brooder natin. So para lumawak yung kanyang scope at matakpan na yung butas ng ating brooder. At saka mga kanukis, pagkatapos naman ng 2 weeks natin na brooding sa ating mga bagong sisiw, so pwede namang tatanggalin na natin yung mga kanukis at plain na lang na screen yung matitira kasi pwede na din silang makagala-gala sa loob ng ating brooder mga kanukis. So kakat ko muna to para mas hindi talaga mawala yung rice hull sa loob ng ating brooder mga kanukis. So ayan, malapit na tayong matapos sa pagkakat. So pwede naman if may maganda kang brooder na plywood, okay na yun mga kanukis. Ako hindi ko nilagyan ng plywood yung floor ng ating brooder para dual purpose din mga kanukis. So ito, ilalagay na natin ito sa loob. So tara.
So that's it mga kanukis, no. Nakapaglagay na tayo ng rice hull dito sa ating brooder. At may nilagay din ako mga kanukis na DIY natin na painuman ng tubig ito. So nalagyan ko na to ng tubig kasi matagal itong maubos mga kanukis. At may laman ito ng King's Vita Plus. Maganda yung King's Vita Plus para sa mga bagong pugad natin na sisiw. Kasi maraming vitamina at probiotics din mga kanukis. So ito, tingnan nyo. Nilagyan ko yan ng sabitan mga kanukis. Ayan, para hindi masyadong mababa kasi naiiputan nila yung painuman. So ito, medyo nakahangyan mga kanukis para hindi maapakan ng mga sisiw. At kapag pumapatong sila, so gumagalaw, so tsak na hindi sila malulublob yung paa nila sa tubig. At saka may feeder din tayo dito mga kanukis. Yan. So nilagyan ko yan ng kahoy para hindi mapasukan ng rice hull yung ating feeder. So yan, lalagyan na natin yan ng Integra 1000. Diyan, chick booster yan mga kanukis para sa ating mga sisiw. So hindi tayo gagamit ng ilaw sa ating brooding kasi natural brooding yung gagamitin natin. So ayan, ready na yung ating brooder. So that's it mga kanukis, ready na yung brooder natin. So ang technique ko mga kanukis is kukunin ko muna yung mga sisiw natin sa ating pugaran bago ko ilalagay yung hen para mabilang natin at saka ma-check din natin mga kanukis kasi tatanggalin pa natin yung kanilang tuka, check natin yung mga paa nila at ilalagay muna natin sila dito bago natin ilalagay yung hen natin mga kanukis. So tara, pasok tayo sa ating brooder. Mga kanukis. So sa ating breeding pen mga kanukis, tingnan nyo, si tuber na lang mag-isa. Kasi yung isang hen natin na light gray is naglilimlim na din siya mga kanukis. At abangan na natin na for mga 21 days ulit, 19 to 21 days, so may bagong sisiw na naman tayo. At si tuber, ititrain natin siya, gagawa natin siya ng kaniyang training pen. So yung pabilog, yung may sirang electric pan, so hahanap tayo, bibili tayo at gagawin natin yung training pen niya para mas magpupulback pa si tuber. Kasi yung tatay niya nakita ko doon sa nabilhan natin mga kanukis is talagang nagpupulback yung tatay niya. So may potential si tuber. So ito sa tingin ko is old cat sirama, pero may potential siya na magpupulback. So titingnan natin yan sa ating mga susunod na mga videos mga kanukis. So ngayon, magpupugad muna tayo ng ating mga sisiw. Halika mga kanukis. So mga kanukis, magpupugad na tayo ngayon. So maraming nagtatanong bakit hindi ako tinutuka ng ating hen kasi proper training lang din yun mga kanukis. Kasi araw-araw ko silang hinahawakan, kinakausap. At kaya yun, pag nahawakan ko sila, nakikilala nila ako mga kanukis. So ngayon, kukunin na natin yung mga sisiw bago natin nilagay sa brooder. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, at may dalawa tayong hindi napisa mga kanukis. Ito yung isa. So yan, dito na muna si hen kasi i-check muna natin yung mga sisiw. Ayan sila mga kanukis. So may 6 tayo na bagong pugad na sirama. Ayan mga kanukis, oh. Ang healthy nila. Yan. May gray pa na kulay, oh. Manang-mana kang tuber. So ayan, tara, pasok tayo sa ating brooder mga kanukis. Ito na mga kanukis. Out of
8 natin na eggs. So may 6 tayo na bagong pisa na old cat sirama. So ito yung sinasabi ko na kailangan natin i-check. So ayan, pagpugad mga kanukis, may mga parang tango pa yan ng kanilang mga beak. So tatanggalin natin yan mga kanukis at titingnan natin yung kanilang mga paa. Yan, kumpleto naman. So ito, may gray talaga mga kanukis, manang-mana kang tuber. Sana magpupulback din ito sa paglaki nila mga kanukis. Ayan. Halika, ilalagay na natin po sa ating brooder tapos kunin natin yung nanay nila. So, ito na nga mga kanukis. Ilalabas na natin yung ating hen. Tingnan nyo, niya mga kanukis. So, dark gray yung kulay niya. So, lalagay natin ito sa brooder for 21 days bago natin ihiwalay yung mga sisiw niya sa kanya. So, ngayon, sasama ko muna sa kanya mga, tingnan nyo, isang, kumpong ko lang mga kanukis. Parang kalapati lang siya. So, ilalagay ko na siya sa kanyang mga anak at mag-brood tayo for 21 days. So, starting now. At mga kanukis, akala ko si Shadow lang yung namisa. So yung sinabi ko na isang hen natin na ang tatay si Chabolito, ayan. May bagong sisiw na naman tayo ng Japanese Bantam. So sa hen natin na to, isa pa lang siya napisa mga kanukis. Ayan. So dito, sa hen na to mga kanukis, isa pa lang yung napisa. Ayan. Pero may iba nata na parang may crack na. Ayan. Ayan mga kanukis oh. May crack na. So mga kanukis, sa isang hen natin na Japanese Bantam, mayroon na tayong isa na napisa at may egg din tayo na may crack na mga kanukis. So hindi makikita dito. Ayan. I-zoom in ko. Ayan. Ayan. May crack na yan. So dito sa hen na to, may 8 eggs tayo dito at may isang sisiw. Ayan. So marami tayong sisiw sa month of March. So yan yung update dito sa ating backyard mga kanukis. So that's it for today's video mga kanukis. So that's it no, may dalawang hen na tayo na nagha-hatch. So yung paraan natin sa ating pagbubrood mga kanukis is natural lang. So hindi ako gumagamit ng bulb sa ngayon. Pero kapag may incubator na tayo, so need na natin yung electric brooding. So kailangan natin yung bulb na mga kanukis. Sa ngayon, minamaximize muna natin yung mga hen natin kasi manageable din yung amount ng bantam dito sa ating breeding pen o sa ating backyard. So ngayon mga kanukis, yun na muna yung i-share ko sa inyong backyard kasi marami ding mga na-hatch na sisiw natin at iisahin natin mga kanukis yung paraan. So may mga videos pala tayo kung paano alagaan yung mga sisiw natin na mga bantam. So may series tayo from day old hanggang month old. So ilalagay ko yung mga link na mga videos natin dito sa baba na descriptions ng ating videos. So yun mga kanukis. So maraming salamat pala sa parating sumusuporta sa ating mga videos since day 1 na nagpa-farming tayo. At ngayon, magsha-shoutout ako sa mga kanukis natin na palaging sumusuporta at mga bago sa ating channel. So kapag bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-comment down below para ma-shoutout kita sa ating susunod na video. So ngayon, shoutout ko yung mga kanukis natin. So Jefferson Kasimsiman, shoutout sa iyo. Nevermore, shoutout. Congrats din sir, may bagong mga sisiw ka din. At saka kay Sheena Nuevo, Tristan Brent Santos, shoutout sa iyo. Sydney Sam Del Rosario, shoutout. Cheryl Amante, shout out. Lloyd Backlight TV and Miguel Andre Ginto, Nico Bagapuro, Jan Dalisay, shout out sa inyo kanukis.
Javier Alvarez, Sian Daniel Duga-Duga, Longwang Ni from Lagindingan, Misamis Oriental. Shoutout sa inyo dyan, mga taga Misamis Oriental. Larry Conde, CJ Morales, Marlo Clavero, 3J's, Free Range Chicken, at kay Mac Clay Rose. Shout out sa iyo, Anong Kiss. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Sa mga hindi ko pa na shout out, please wag kayong magsawang mag-comment down below para mapansin ko yung mga names niyo at ma-shout out kayo sa ating mga susunod na video. So this is your native Kanuki. This is the update sa ating backyard, ating Bantam backyard, and ngayong week, hope na safe kayong lahat mga Kanukis. And this is your native Kanuki saying once again, an educated farmer is a successful farmer. Happy farming, everyone. Have a good day ahead. Peace. Love. Signing out for today. Bye-bye. What?